oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines. Dahil nire-renovate daw yung bahay, nakaw, bawal ito. Ronda Pilipinas. At marami raw benepisyo ang pag-smile. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha. Bad boy. Dami bad boy. Oy, meron hong banta ang ilang ba mga transport groups yun? 7 yata yun, di ba? Kaya nga tinawag silang Magnificent 7. Sila daw ay magi-strike kung sakaling ipapatigil o lalagyan ng suspension yung modernization. Ayan, laban na ngayon yan ng mga nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sumasama ang loob ng mga nag-consolidate dahil gumawa sila ng paraan para sila mag-consolidate. Yung pala, patitigilin din. Sumasama ang loob ng mga lolo ninyo. Paano ba yan, DOTR? Dahil lang suspension yata manggagaling sa Senado, di ba? Sa Senado yata manggagaling, kaya nananawagan yung mga miyembro at mga leader po ng Magnificent 7, ito po yung mga transport groups po ito na wag daw ituloy. Dahil pag itutuloy, sila daw po ay magi-strike. Bakit ba laging ganun, ano? Pagka nag-i-strike sila, talaga tayo nalalagay sa alanganin. Sana nga, sabi ko, di ba? Sana nga maka-invento yung mga mananakay ng sarili nating strike.
Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na po ang Ronda Pilipinas sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM regional stations at naka-live din po tayo sa Radyo Ronda sa buong Pilipinas. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, ang Aliw Channel 23. At magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, lumobo pa ang death toll sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 30 ang nasawi habang 9 ang sugatan. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang 6 pang nawawala. Umabot naman sa mahigit sa 1,000 lugar ang nakaranas ng pagbaha, partikular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, BARM, CAR at NCR. Pumalo rin sa halos 3 milyong piso ang napinsala sa kabahayan o katumbas ng 2,005 bahay. Ronda Pilipinas. Samantala, walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ang inihayag ni spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa kasunod ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, walang mga warehouse ng bigas ang nabaha o napinsala kasunod ng bagyo. Pero nilinaw ni Asek de Mesa na nanatiling maganda ang level ng importasyon ng bigas sa bansa. Kaya walang dahilan para tumaas ang bentahan. Aminado naman ng DA na posibleng magkaroon ng pagtaas sa mga susunod na araw. Lagot sa presyo ng lagot, itlog. Kasama na dyan ang gulay dahil sa epekto ng kalamidad. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yung pa naman yung inaabangan ko na parang walang announcement ang DA na tataas ang presyo ng gulay dahil sa bagyo. Yung pala meron, no? May epekto pala. Sige. Tayo tumanggap ng isang report. Pamahalaan, kampanteng magiging mapayapa ang pagpapaalis sa mga dayuang POGO workers sa bansa. Narito ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Hinikayat ng pamahalaan ang mga dayuhang manggagawa ng POGO sa bansa na magkusa na lamang na magpa-downgrade ng kanilang visa, isurrender ang kanilang status at umalis na ng bansa. Ito'y hanggat binibigyan pa raw sila ng pagkakataon ng gobyerno hanggang Disyembre ngayong taon para tuluyang maipasara ang kanilang operasyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na inaasahan naman nilang magiging mapayapa ang pagpapatupad ng ipinalabas nilang order to leave laban sa mga foreign national na nagtatrabaho sa POGO. Paliwanag ng opisyal, sa sandaling magsara na ang isang POGO shop, kailangang mag-apply na agad ang foreign national workers nito para sa downgrading ng kanilang visa at pagsuko sa kanilang status dahil meron na lamang silang 60 araw para lisanin ang bansa. Sa sandaling lumagpas sa panahong ito at nananatili pa rin dito sa bansa ang POGO worker, subject na raw sila ng deportation proceedings. Sa ngayon, sinabi ni Sandoval na walang anupamang puwang para sa anupamang adjustments sa procedure kundi ang agarang paglisa ng bansa kapag sarado ng POGO. Kaya kung may mga kaso man anya na ang isang dayuhang POGO worker ay nakapangasawa ng Pilipina o Pinoy, kailangan nila maghain ng request hinggil dito. Subalit sa ngayon anya, walang ibang utos kundi umalis na ng Pilipinas kapag sarado ng POGO o meron lamang hanggang Disyembre ng taong ito para sila manatili sa bansa. Sa record ng BI, sinabi ng opisyal na nasa hanggang 80% ng POGO workers ay Chinese national habang 20% naman ay magkakaiba na ng nationality. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, ano po ang ating magiging weather for today? Narito po ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Narito po ang ating magiging panahon at malalaman natin kung tayo po'y mga lakad natin kung matutuloy o hindi matutuloy dahil uulan. Pwede namang ituloy. Pero dala kayo ng kapote ninyo, magbaon kayo. Pero wag niyong kakainin yung baon niyong kapote. Ha? Hindi
hindi pwede yun. Bawal yun. Ha? Narito po ang opisyal ng taga-istorbo ng ating mga lakad, si Daryl Justin. Daryl, weather, go! Ang ganda ngayon kasi hindi tayo mangi-istorbo. Pinangunahan ko na kayo. Bakit? Wala ulan. Kasi nakalabas na ang LPA, ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga. Oh, At ganyan din yung sinabi nung... hindi sinabi nung iba, nung isa at nung pangalawa. Oo. Pero at least nakuha tayo na update sa kanila na pagkatapos itong LPA na to sa susunod na 2 hanggang 3 araw, generally sa buong bahagi ng ating bansa ay generally fair to good weather ang mararanasan natin dahil walang namomonitor na tropical cyclone o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko wawarakin ng araw ninyo ngayon. Lalo na yung mga natuloy ka naman, boss, sa Makati, di ba? Yes. Umulan ba, umulan? Hindi. Yun. Ayos! Mukha ngang ngingiti din ako mamaya pagtapos eh. O siya, alamin na nga natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito dito sa key cities ng ating bansa. Unahin natin ang Metro Manila. Though may araw ngayon sa mga oras na ito, sumisikat ang haring araw, medyo cloudy conditions ang mararanasan natin. Magre-range ang temperatura mula 30 degrees ngayong umaga, 31 degrees naman mamayang tanghali at mamayang gabi medyo malamig 28 degrees. Yung mga pag-ulan na mararanasan natin all throughout the day, mga pabugso-bugso na mahihinang ulan lang yan, dala pa rin po yan ng hanging habagat. Samantala, sa Metro Cebu naman, sumisikat ang araw ngayon, partly cloudy skies lang, may pagsikat ng araw, 30 degrees. Mamayang tanghali, asahan ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Dulot pa rin po ng hanging habagat, nasa 31 degrees naman ang temperatura nila sa hapon. Pagdating ng gabi, maulat na papawirin at medyo malamig ang konti ang simoy ng hangin sa 28 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, kasahan natin na may mga konting isolated rains and thunderstorms ngayon. Dulot naman po yan ng localized thunderstorms. Nasa 30 degrees mula umaga hanggang ngayon tanghali. Pagdating naman mamayang gabi, asahan po ang mga pag-ulan. Nasa 27 degrees Celsius ang magiging temperatura sa Metro Davao sa araw na ito. O, di ba? Walang bagyo. Yan muna ang update natin. Ang tabayan Wow. sa susunod kong weather report. Masaya-saya ngayon yung mga naglalaba. Hindi makukulob ang kanilang damit. Pero wala araw eh. May konti ngayon pa wala-wala kasi nga cloudy conditions ang inaasahan Oo natin nga. ngayon. Oo. Umiihip pa Masarap rin lang pa. masarap lang maglakad-lakad ngayon. Wala, yung iba mamaya alam mo, minsan nga napapaisip ko may mga nagja-jogging pag umuulan eh. Pag bumabagyo. Oh, yung dami mga nagja-jogging. yung mga fun run kapag ka umulan, gusto nila yan. Kasi Yung mga nagfa-fun run. sabay-sabay na yan, tapos bukas sakit ang kalalabasan. Ayun. Maligo na lang. Pero kung lalabas kayo, tama yung sinabi ni Dennis kanina, magdala. Hindi magbaon. Kasi ang baon, kinakain. Ang payong, dinadala at dinagamit. Huwag kalimutan ng payong. Kahit na maaraw ngayon, medyo magpagsumikat ang araw, mahirap naman eh. Baka mamaya masunog kayo. Magdala pa rin kayo ng payong at gamitin ninyo. Hindi nyo babaunin at kakainin. Mamaya, magbibigay pa tayo ng update sa Balitang Bayan alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Yan muna ang aking weather report, whether you like it or not. Ay, kalimutan ko to, sunrise. Sunrise, ha? sunrise. Oo, sumikat ang araw kanina 5:39 ng umaga. Asahan natin lulubog ito mamayang alas 6:26 ng gabi ba? Paaga ng paaga ang sunset natin, ha? Laki ng numero mo. O, syempre, big digits. Pero alam mo, dahil nga August na, malapit mag-August na sa Webes. Oo. Nagsisimula ng umaga, mapaaga na ng paaga ang sunset natin. Pagpatak Yeah. ng bare months, asahan nyo, 5:30 pa lang. Magano ka na 5:45. pare, sa Ayan. August 1, Ano? pwede ka na mag-Christmas countdown. Wala namang bawal na nagsabi, oo, di ba? ano? Pwede na, Sige. pwede na. Tasamahan natin maganda, may Christmas jingle. Tapos mangangaroling na ako. Kaso hindi ko mabibigay yung Di e-wallet. Christmas countdown ka lang, wag ka muna Ay. mga mamasko. Sa kanin pamasko, sige. Una ko mamamasko, boss, kay Hiyas. Yun, mabibigay ng pamasko yan, 500. Huwag ka matatakot ha, mamasko ka lang. Pamasko, hindi Halloween. Ay, Halloween. Sige na nga, mag-extra na ako. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita sa Roda Pilipinas, 30% pa lamang ang ng master plan para sa flood control ang naipatutupad. Ito'y ayon po kay DPWA Secretary Manuel Bonoan ay makalipas ang 15 taon. Ha? Matapos maranasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at iba mong bahagi ng Pilipinas, dulot ng pag-ulang dala ng Bagyong Karina at Habagat. Ipinabatid pa ni Secretary Bunuan na kailangan ayusin ng local government units sa Metro Manila ang internal drainage system nito para makaiwas sa baha. Binigyan din ni Secretary Bunuan, si LGU na may kasalanan ngayon, ni Secretary na pinag-aaralan na rin nila kung paanong hindi masasalo lahat ng Metro Manila ang tubig mula sa Sierra Madre kapag malakas na ang ulan o may bagyo.
Ronda Pilipinas. Parang meron akong pinanood na anong tawag dito? Parang akong may pinanood na isang presko ni Pangulo, ni Presidente BBM. Parang sabi niya saluhin na yung tubig sa taas para hindi na pumupunta sa baba at nagiging sanhi ng baha. Kasi sa ibang bansa daw, ganyan ang ginagawa. O yan, okay. Alam ni Presidente, sundin nyo na lang. Oo. Samantala, sa kabila ng paglutang ng langis sa Manila Bay, dapang-dapa na ang mga mangingisda sa Metro Manila. Ito ang kinumpara ni Pamalakaya spokesperson Ronel Arambulo matapos na lumubog ang motor tanker na Terra Nova sa Limay, Bataan. Sinabi ni spokesperson Arambulo sa DWIZ na 80% ng lugi ang mga mangingisda dahil nangangambang bumili ang mga consumer bunsod ng kontaminadong isda. Kami yung mga mangingisda na kahit yung mga huli nila ay hindi na rin mabili dahil nangangamba yung mga mamimili. Kaya ito dagdag na naman na problema ng mga mangingisda. At ngayon, yung nabanggit nyo kanina ay maaaring umabot na naman dito sa bahagi rin ng Metro Manila na kung saan ay may lalo itong bahagi po ng nabutas. Isa ito sa mga napakalaki ng pinsala ngayon sa nagdaang bagyo, lubog yung mga bahay. Nangangambang hindi na bumili. Kasi nakalagay dito, nangangambang bumili. Nawala yung di. Okay. Dahil dito, panawagan ng tagapagsalita ng Pamalakaya na dapat kasuhan ng pamahalaan. Tama. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng MT Terra Nova. Dapat agarang mapula nga po sana yung langis, ipagalis ng mga nakalubog na oil tanker dyan. Tayo naman ay may mahaba na pong karanasan at hindi na po ito bago. Dapat ay lagi po tayong nakahanda sa bagay nito. At dapat din po ay matiyak na may managot. Pangunahin po yung mga kumpanyang sangkot dito, lalo na po yung MT Terra Nova. Yan po ang tinig ni Pamalakaya spokesperson Ronel Arambulo sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hoy, budget season ngayon. Budget season na gumagawa ang mga ahensya ng gobyerno na isabit na yata sa Malacanang. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Ipapasang 2025 national budget ay tiyakin ng Senado na tutugon sa pangangailangan ng publiko. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Titiyakin ng Senado na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan ang ipapasa nilang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito iniyag ni bagong Committee on Finance Chairman Senator Grace Poe makaraang maibigay na sa kanila ng Malacanang ang kopya ng 2025 National Expenditure Program o NEPA. Ayon kay Senator Poe, laging isang malaking hamon ang pagpapasa ng national budget at dahil ang ilalaan nilang pondo sa iba't ibang programa at proyekto ay mula sa pinaghirapan at ibinayad na buwis ng ating mga kababayan, kaya dapat silang maging patas at transparent sa pagpapasa ng pambansang budget. Magkakaroon na 15 Vice Chairman ang Committee on Finance para sa mga subcommittee na mga ngasiwa sa hearing ng budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Senator Poe, sa August 13 at 14 nakaschedule magbigay ng briefing sa mga senador ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC ukol sa panukalang 2025 budget at isasagawa ang budget hearing simula August 15 hanggang October 18. Sisikapin niya ng kanyang committee na maisponsoran sa plenaryo ang budget sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre at maipasa ito sa ikatlo at huling pagbasa sa unang linggo ng Disyembre. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Apat sa 8-point agenda ng pamahalaan, prioridad ng Kamara. Alamin natin ang report ng Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Prioridad ng Kamara ang apat sa 8-point agenda ng pamahalaan sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez matapos isumite ng Kamara ang naturang panukala. Ayon sa House Leader, kanilang tututukan ang usapin sa paglikha ng mas maraming trabaho, kalidad ng edukasyon, pagpapalawak ng healthcare system at pagtiyak ng
social protection para sa mga Pilipino. Ginawa ng mambabatas ang pahayag sa gitna ng turnover ng pondo kasama si Budget Secretary Amena Pangandaman. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos ay sumasalamin sa pangarap na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Tiniyak din ng mambabatas na magiging sapat ang pondong nakalaan para sa mga mahihirap na Pilipino sa ilalim na rin ng Social Protection Program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program, lalo na sa panahon ng krisis bunsod ng mga digmaan sa ibang mga bansa. Nangako si Speaker Romualdez na patuloy na babantayan ng Kongreso ang paggastos ng mga pondo, kasabay ng pagtiyak na bawat pisong buwis ay maibabalik sa mamamayan sa pamamagitan na rin ng mga programa at proyekto. Iginit ng lider ng Kamara na masusi nilang susuriin ang panukalang budget upang matiyak na magagamit ng tama ang buwis ng mamamayan tungo sa mas maunlad at matatag na Pilipinas. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Jelly. Samantala. Ha? Doon sa mga nangungupahan, mga nagrerenta, naniningil ba ang landlord ng renta ninyo kahit pinapaalis na kayo? Dahil nire-renovate daw yung bahay tapos sinisingil pa kayo? Nako, bawal po iyan. As in NBI. Narito po ang NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinaalis ka ng landlord dahil sa renovation pero sinisingil ka pa rin ng renta? Nako, bawal ito. Ang lahat ng landlord ay nararapat lang na isaalang-alang ang komportabilidad at kapakanan ng mga nangungupahan sa kanila. Isa na rito ang pagsiguro sa maintenance ng bahay na inuupahan. Pero paano kung pinapaalis na kayo ng landlord dahil balak niyang iparenovate ang property pero sinisingil kayo ng isang buwan na renta? Nako, bawal ito. Alinsunod sa Article 1657 ng New Civil Code, ang dapat lang bayaran ng isang nangungupahan ay ang nakasaad sa presyo ayon sa kondisyon ng kasunduan. Kapag tinerminate naman ng may-ari ng paupahan ang lease contract dahil nagmamadali na itong maiparenovate o maiparepair ang kanyang property, wala ng obligasyon na magbayad pa ang tenant o ang rumerenta. At kung sakaling maningil pa ang landlord, maaari siyang reklamo ng unjust enrichment. Dahil kung tinerminate na ang kontrata, ibig sabihin, hindi na doon nakatira ang dating umuupa. Kaya kung mayroong paupahan, matutong tumupad sa kasunduan para di ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ops, teka muna. Ako'y mangungumusta sa mga kaastig. Sa Arena Plus. Yun! Gawin po natin mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago ng paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Kasabay ng Paris Olympics 2024. Yan, daming games yan. Tara, samahan nyo kaming suportahan ng mga atleta sa ginto para sa Astig na Atleta campaign ng Arena Plus. Sabay rin nating i-cheer ang newest ambassador na sina gymnast at Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangolekta ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Payday. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus, kompleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR sa mga castig listeners and followers and viewers. Out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Hoy! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda
Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Mamaya makakausap po natin si Kaobet Martin, presidente po ng Pasang Mazda. Tinatawagan pa natin. At dahil po dito sa banta nila na sila ay magi-strike daw kung sakaling itutuloy yung suspension ng modernization. Oo. Paano naman daw silang mga sumunod? Oo, kasi parang pagbibigyan yung mga hindi nag-modernize Oo, yung mga hindi nag-consolidate. Oo. Sige, teka, tanggap muna tayo ng report. Matapos bawasan ng security detail, Vice President Sara Duterte, dinamayan ni Senador Bongo. Alamin po natin ang report ni Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Mas una pa daw natanggalan ng security si Senator Christopher Bongo kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ayon kay Senator Go, hindi nag-iisa ang Vice Presidente dahil pareho silang natanggalan ng mga pulis na nakatalaga sa kanila bilang security. Pero wag daw mag-alala si VP Sara dahil kung kakailanganin, marami tayong mga kababayan na handang magbigay ng seguridad sa kanya. Ayon kay Senator Go, mga 3 linggo na nakalilipas nang tanggalan siya ng security. Bilang senador at bilang Vice Chairman ng Public Order Committee, sinabi ni Senator Go na mayroong peligro sa kanilang buhay lalo na sa ginagawa niyang pag-iikot sa kahit saang sulok ng ating bansa. Pinalalahanan ni Senator Go ang Philippine National Police na maging tapat sa tungkulin, maging profesional, gawin ang tama at huwag magpagamit sa politika. Binanggit pa nito na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa siya sa nagbungkahi na doblehin ang sahod ng mga pulis. O narito, tinawag ni VP Sara na political harassment ang pagtanggal sa mga pulis na naka-security detail sa kanya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nasa linya na po natin si Kaobet, presidente po ng Pasang Mazda. Ito po yung pag-uusapan natin, yung suspension po ng PUVMP, ang modernization program ng pamahalaan. Alamin po natin mula kay Kaobet Martin kung ano yung parang may banta sila na mag-i-strike. No? Kaobet, magandang araw po. Magandang umaga, kaibigan Dennis at sa DWI Sayman. Nakikinig po, isang magandang umaga. Kaobet, nung last po tayong nag-usap, kayo po ay pumunta ng LTFRB at naipaliwanag nila yung kanilang gagawin na parang papayagan yung mga hindi nag-consolidate. Hindi ho ba nagtuloy-tuloy ang inyong komunikasyon sa kanila, Kaobet? Well, tuloy-tuloy naman po ang aming komunikasyon at katunayan nga po, nagtuldukan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas yung consolidation during our town hall meetings sa San Juan, noong April 31, lahat naman po ay natuwa dyan. At katunayan nga po, kami biglang nalungkot doon sa pahayag ng ating Pangulo ng Senado, si Senator Chief Escudero, sapagkat ako ay hindi na-imbitahan sa aming pagdinig. Kanya ako yung nalulungkot dahil hindi ako nakapagsalita kung anong dapat sabihin. Kaya nung siya ay magdeklara na pinagagawa niya ng resolusyon itong si Senator Tulfo at siya ay magpapapirma sa mga senador, labis pong nadismaya ang 80% ng transportasyon sa ating bansa sapagkat yung 80% po neto batse sa record ng LTFRB, kaibigan Dennis, ay nakiisa, tumaya sa programang modernization program. Kanya sana po ang aming kahilangan doon, dapat sana, ako hinahanga ko pa naman yan si Senator Escudero at matalinong tao yan. Ba't parang nabigla yata siya? Dapat nagkonsulta naman siya doon sa majority. Hindi niya dapat natingnan lamang yung minority. Yun po yung aming ikinadismaya at ikinasasama ng loob ayon doon sa aligasyon ng Pangulo ng Senado. Wala ho bang, hindi ho ba dumating o napakinggan din o na part ng hearing na yon o pagdinig na yon ang LTFRB? Ang LTFRB ho dapat magsalita diyan sa regarding sa modernization na yan, Kaobet, hindi ba? Kaibigan Dennis, tinignan ko po yung napanood ko sa TV, yan yung replay ng Senate hearing. Ala kong pagkakataong lahat magsalita. Nagtataasan po ang mga nakiisa tumaya na sa programa. Hindi ho binigyan ng pagkakataon ni Chairman Rapi Tulfo na mapagsalita. At ang mga taga-LTFRB, talagang kung makikita niyo po, masyadong matatalas ang mga salitang ibinitiwan ng magiting na Pangulo ng Senado
na parang naikinabang pa yung mga tao nito, na parang pinuwersa pa nila mag-modernize ang aming hanay. Pero sa katunayan, wala akong pinuwersa rito. Nagkaroon ng public consultation. At sa public consultation ay paliwanag namang mabuti. Kanya nakisa po ang maraming nakisa sa programa. At dahil dito, kaibigan na Dennis, at sa mga nakikinig pa nanonood sa DWIC, ang aming hinahanap at iniintay sa ating pamunuan ng Senado, sana makausap ka natin ang mga nag-consolidate ko ang kanilang mga dahilan. Wala pong ganong sistemang ginawa ang ating Pangulo ng Senadong Chis Escudero. Kanya po kami masyadong nagdamdam at nasaktan sa mga aligasyon na binitiwan niya during the hearing. Wala ho bang effort ang Magnificent Seven na humingi man lang ng audience dito kay Mr. Senate President? Well, yan nga po na-interview ako ng kabilang istasyon kanina. At yan nga po, pinagagawa namin ng formal na sulat ng aming abogado para madala sa kanya. Para kami makadaupang palad at maipaliwanag lang po namin ang aming stand. Bakit ganoon? Ito po kami ngayon, ito pa ang noon. At kami po sumusuporta sa programa. Siguro, kaibigan Dennis, at yun din ang programa namin na makapag-ugnayan sa Pangulo ng Senado. Opo, kasi ako po'y naniniwala na dito kay Senator Raffy Tulfo at kay Senator Chis Escudero, sila naman po ay siguro may mga data na hawak o mga impormasyon o mga interviews o mga research work na talagang sa pag-aaral nila o sa pakikipag-usap nila o sa pagbasa nila ng sitwasyon, talagang kinukulang po siguro ang mga sasakyan ng mga kababayan natin na Ka-Obet. Mabuti naman siguro sapagkat siguro baka kulang siya ng mga datos para sa programa ng ating pamahalaan. Kaya ang masasabi ko pa kaibigan Dennis, ito naman naman na lamang ng bagong administrasyon at kanilang mga ugnayan, lahat nga po ng butas kanilang ginagawa ng paraan na mahat ng problema para lamang ituloy pagkat even the President, PBBM, ay nagandahan po sa programa. Opo. Okay. Kung sabihin po natin na siguro kung matutuloy po itong pagsuspinde ng naturang programa, ito hong banta niyo pong strike, kailan niyo ito binabalak gawin? Well, ganito yan, kaibigan Dennis. Kami, yun nga, yung ugnayan, siguro, wag nang isuspinde. Okay, yun po kahilingan. Ang po namin, wag isuspinde. At yung mga problemang binabanggit, pwede namang pag-usapan yung problema habang tinatuloy yung programa ng pagbabago ng ating mga sasakyan. At kung dumating doon sa punto na talagang hindi paikinggan ang aming mga kahilingan, doon gagawa po kami ng ultimate na namin yang magkakaroon po ang tigil pasada nationwide. Opo, yung effort po na gagawin nyo na makipag-ugnayan at makipag-usap, hanggang kailan po ito? This week, Ka-Obet? Well, hopefully this week, mamaya, makatapos na yung sulat at madala sa Senado para po kami baka mapagbigyan tayo ng ating Senate President. Mabuti at magkausap kami at mapaliwanag din namin ang aming side. Oo, kasi kung matutuloy po ito, yung sinasabi po ninyong 80% na ng consolidate, yung 80% po na yun ang magi-strike. Tama po. At saka ang pinag-uusapan po natin, hindi lang NCR, Metro Manila, Mega Manila, buong Pilipinas po. Nationwide po ito. Opo. Okay. Ilang consolidated PUVs ho ang pinag-uusapan natin dito, Ka-Obet? Well, kagaya nga po ng nabanggit, 80% na po. Ibig sabihin, hindi ko po alam ang datos ng mga cooperative, korporasyon na nakiisa rito. Pero base po sa datos ng LTFRB Central Office, 80% na po ng ating sasakyan units ay consolidated na po. Opo. Meron nung isang detalye ho dito ng balita, paki-confirm nga po ito, meron nung isang jeepney driver ang nagsabi na nakipag-consolidate na nga ako, nalugi na nga ako, ganito pa ang gagawin nila. Kumusta ho ang biyahe ng mga consolidated at nagpalit na ng kanilang sasakyan? Talaga bang lugi sila o talagang ano ang kita? Alam mo kaibigan Dennis, hindi ko malaman kung paano nalugi.
Ang ibig sabihin, pag nag-consolidate naman kayo sa isang ruta, magkakaroon ng tamang dispatching yan. Oo. Yung pong gahe ng ating mga nag-consolidate, ganun pa rin po. Hindi naman po nabago yan eh. Maaaring mabago lamang ang sistema ng pagdidispatch ng sasakyan. Oo. Pero hindi, wala pa ho ako nabalita ang nalugi. Kasi yung sinasabi ng nalugi na yan, hindi ko alam kung anong ruta yan at bakit siya nalugi. Hindi kaya kasama dito yung kanyang binabayarang sasakyan, Ka-Obet? Alam po ninyo, hindi, kagaya ko, ayokong ikumpara sarili ko sa mga ganyang kasama natin sa hanap buhay. Opo. Pero dapat siguro may patunay sila kung paano sila nalugi. Ako kasi, 60 yung units ko, hindi po ako pumapadala ng hulog sa bangko. At katunayan, out of 108 million na utang ko, nasa 40 million sa lang po utang ko. 2 taon na lang po bayad na ako. At hindi po ako nalugi. Kanya ako'y nalulungkot doon sa nagsasabing nalugi ko. Paano ka nalugi? Ano ba ang sistema pamamalakad na ginawa ng co-op nyo? Siyempre, meron ng pamamalakad na ginagawa. May Kasi kung hindi pangyayari maganda ang pamamalakad, andyan po ang CDA, andyan po ang Office of the Transport Cooperative na pwede nilang doon nila idaing ang kanilang mga problema. Reklamo, At oo. binibigyan naman po ng action yan. Okay. Yung sinasabing nalugi, paano kang nalugi? Oo. Ka-Obet, last question Alam ko po. mo, kaibigan, Opo. Sige po, Dennis, go yung ahead. mga ganyang, pasensya na po. Sige po. Yung mga ganyang aligasyon na mga, ako po hindi naniniwala dyan. Aligasyon paninira lang po yan. Sapagkat wala pa ako alam na nalugi doon sa nag-consolidate. Kasi Maaaring doon sa mga nag-consolidate na bumili ng bago, meron mga problema ho talaga ang ibang co-op. Hindi ho nawawala yan. ang Dahil nami-mismanage po nila ang kanilang hanap buhay. yun, ang punto yata niya dito, sumunod na yata siya at lahat parang isususpend pa, parang ganun yata punto niya. Yung pong ibang co-op natin, talagang may nagka-problema sila along the way of their management. Management problem na po ito. Yes. Hindi na po yung tungkol sa sasakyan eh. Oo. Ka-Obet, Problema na po ng... Opo, last question ko na po. Ka-Obet, Opo. yung po bang nararamdaman ninyo na ayaw nyong masuspend? Yun din po ba ang gustong mangyari ng LTFRB? Huwag masuspend? Ay, hindi ko po alam ang posisyon ng LTFRB. Dito, siyempre, kung ako tatanong niyo, ganun din ang kanilang magiging kagustuhan. Ayaw nilang masuspend yan. Sapagkat, yun nga po, ulitin niyo, kaibigan Dennis, ang Pangulo mismo, ang Pangulong BBM, during our town hall meeting, suportado po niya ang programa ng pagbabago ng ating mga sasakyan. Oh, meron pang isang isang comment lang, last na to talaga, promise sabi ni Sir Val si Sir Val ng Manibela, sabi niya, bakit ba, ano ba ang problema? Suspension lang naman daw, Ka-Obet. Ang masasabi ko doon sa kasama natin sa hanap buhay na yun, palawakin po niya ang kanyang pag-iisip. At unawain niya yung aming gustong mangyari. Sila po yung matagal na naming inunawa. Pagkat iba ang suspension, pag nasuspend, iba na ang usapan yan. Ang basa niyo ho ba sa suspension ay parang pag-amin na hindi talaga naging effective, Ka-Obet? Hindi naman. Well, gano'n na nga po yan, hindi naging effective. Kanya nga po, kaibigan Dennis, ang sinasabi mo, instead na suspension, bigyan ng solusyon habang tumatakbo ang modernization. Yeah. Pwede naman, wag mo isuspend yung mga problema, bigyan ng solusyon. Ba't kailangan isuspend? Pinapahina nyo o pinapainit nila ang damdamin ng mayorya na nag-consolidate. Hindi po magandang tingnan nyo sa ating makademokratikong bansa. Dapat po, bigyan natin ng pagkakataon kami at habang, para bang may sakit ka, tuloy ang gamutan. Tuloy ang gamutan para gumaling ka. Hindi yung solusyon nyo. Teka, sususpendin ko muna yung mga gamot na ibibigay ko sa iyo. Parang ganon. Parang hindi maganda ho yun. Sige. Kanya yan ho ang aming pagkakaroon ng interpretasyon doon sa suspension hindi ho magiging maganda para sa amin. Yun. Ka-Obet, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa DWIZ po. Thank you so much, kaibigan Dennis, at sa DCWIC po at sa mga nakikinito naknunod, isang magandang umaga po sa ating lahat. Presidente po ng Basang Mazda, si Ka-Obet Martin. Ronda Pilipinas. Okay, so habang kayo ay nakikinig at nanonood sa Ronda Pilipinas, kung ikaw ay nagkakape, eto doon sa mga coffee lover, meron pong MX3 Coffee Mixed for You. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at
cholesterol free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya ay bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang o cellphone number 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Oy! Oras po natin sa buong Pilipinas, 10 minuto pa bago mag alas 11 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Sa mga kalalakihan dyan, alam nyo ba na ang karaniwang sakit nyo o natin ay prostate cancer? Ang prostate ay bahagi ng ating katawan na posibleng lumaki pagtungtong natin ng edad na mga 40 pataas at kalimitang nauuwi sa komplikasyon po yan. Ilan sa sintomas nito ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Kaya naman, para maiwasan ito, simulan mo ng alagaan yan sa pag-inom ng Prostamen. Ang Prostamen ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba ang alagang Prostamen. Ronda Pilipinas. Sa ating balitang pampalakasan, Ira Villegas wagi sa unang laban ng Pilipinas sa boxing sa 2024 Paris Olympics. Alamin natin sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sumalang para sa Pilipinas ang Olympic rookie na si Ira Villegas kung saan pinataob niya ang pambato ng Morocco sa opening round ng women's 50kg division na Biyernes. Samantala, sa pinakahuling medal tally, nangunguna pa rin ang Japan na may 6 na gold medal, 2 silver medal at 4 na bronze medal. Astig ka! Yan ang dahil mo. Astig sa sports. Di pa matalo. Mga Pilipino. Kasama ka. Panalo lagi lang. Panalo lang. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz muna tayo. Paris Olympics fever pa rin. Sylvia Sanchez, personal na nagpunta sa France para suportahan ang mga atletang Pinoy sa Paris Olympics. Carlos Yulo! Lamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, todo ang suporta ni Sylvia Sanchez sa mga Pinoy na lumalaban sa Paris Olympics. Pumunta mismo ang aktres kasama ng mister nitong si Art Ataide at anak na si Savi sa Paris para mag-cheer sa mga Pinoy athlete. Nalaman ang pagpunta ng aktres at ng pamilya nito sa Paris na mag-post ito ng mga picture at video ng kaganapan sa opening na nasabing Olympic Games. Nilagyan ito ni Sylvia ng caption na, "Proud to be a part of this historic moment, Paris Olympics 2024, Laban Pilipinas." Noon pa man ay nabanggit na ni Sylvia ang kanyang kagustuhan na manood ng live sa Olympics, ngunit hindi inakala ng kanyang fans na pinorsige ito ng aktres. Ayon kay Sylvia, pagkatapos silang manood ng opening ceremony, ay dumiretso na sila sa qualifying round ng men's artistic gymnastics para sumuporta kay Carlos Yulo. Nag-post pa ang aktres ng video ni Carlos at ng mga katagang, "Sobrang nakaka-proud ka, Carlos. Laban Kaloy, Laban Pilipinas." Ayon kay Sylvia, first time niyang manood nga ng Olympics at hindi niya raw maipaliwanag ang sobrang saya na nararamdaman niya para sa kanyang mga kababayan na lumalaban para sa karangalan ng Pilipinas. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At nako, sabi nila, marami daw benepisyo ang pagngiti kaya huwag kayo sisimangot. Tara, let's prove it.
Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi nila, it takes 47 muscles to frown and only 17 muscles to smile. Ibig sabihin, mas madaling ngumiti kumpara sa pagsimangot. Totoo nga bang maraming benepisyo ang pagngiti? Totoo man o pilit ng ngiti? Tara, let's prove it! Ayon sa mga eksperto, ang ngiti ng isang tao ay nakakaapekto sa mga tao sa kanyang paligid. Ito ay sa kadahilan ng ginagaya nila ang mga ekspresyon na kanilang nakikita. Bukod pa rito, ang pagngiti raw ay nakakatulong para magpadala ng mensahe sa utak na maging masaya. Kaya naman ito ang ilan sa mga benepisyo ng pagngiti mula sa Health Prime. Pinabababa nito ang heart rate. Sa tuwing ngumingiti ka kasi, nare-relax ang iyong muscles. Number 2, pinabababa nito ang stress na iyong nararamdaman. Nagre-release kasi ito ng endorphins na siyang nakakatulong para maging kalmado. Number 3, ang pagngiti rin ay maaaring makadagdag sa magandang kalidad at tagal ng tulog. Number 4, smiling is a natural drug, kaya nakakabawas ito sa sakit na iyong nararamdaman. Pinapalakas nito ang immune system, nakakapagpabata ng muka. At number 5, ang mga taong palangiti ay mas madaling pagkatiwalaan. Kaya kung nahihirapan kang ngumiti, mag-isip ka lang ng mga magagandang alaala. Tumingin sa larawan ng mga taong mahal mo o kainin ng mga pagkain na iyong paborito. Masaya ka na, busog ka pa. Kaya naman totoo na maraming benepisyo ang pagngiti. Fake it till you make it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, may mga taong tumutulong ng tahimik, hindi kailangan ipagmayabang ang tunay na tulong galing sa PCSO. Sa puso. O yan. Siyempre, hoy, maganda nga pala. Magandang araw pala sa lahat ng mga taga-PCSO nakikinig at nanonood sa atin palagi. Magandang araw po sa inyong lahat. At yan, nakabuha ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yo, To Passion with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bye! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.